Eto na, nagsampa na po ng petisyon mga kabida. Ito hong si Vice President Sara Duterte Diyan po sa Korte Suprema mga kabida para po ipatigil at itnalify po ito hong impeachment proceedings laban po sa kanya na ginagawa po mga kabida diyan po sa Committee on Justice sa House of Representatives. Meron pong mga grounds po na sinight ito hong si Sara Duterte sa kanyang petisyon. Unang-una po mga kabida, ito hong violation po sa one-year bar rule. Dahil itong dalawang impeachment complaints na isinampa po mga kabida dyan sa House of Representatives, lumabag daw doon ho sa one-year bar rule. Dahil meron pong 4 na impeachment complaints lahat, mga kabida. Yung dalawa po ay sinet aside. At in fact, yung pangalawang impeachment complaint po mga kabida ay withdraw, While ito hong natirang dalawa, third and fourth impeachment complaints, yun yung kanilang ginamit po, mga kabida, dito ho sa proceedings na ginagawa po ng Committee on Justice. Alright? So isa yon mga kabida, violation ng one-year bar rule, po. Pangalawa po, sinight po ng kampo po ni VP Sara mga kabida, ito hong dalawang impeachment complaints na ginamit ngayon sa impeachment proceedings ay hindi daw valid na ni-refer ito sa Committee on Justice dahil hindi daw dumaan mga kabida sa plenary deliberation okay? At yung pangatlo po, yung kinwestiyon po ngayon ng kampo ni Sara Duterte yung ginawa ho ng Committee on Justice kung saan po ay nilabag nila yung ating saligang batas. Lalong-lalo na po sa function po makabida ng Senate. Kasi ang ginagawa daw ngayon ng Committee on Justice, nagkakaroon daw sila ng mini trial which is the exclusive function of the Senate, hindi ho sa House of Representatives. Sa madaling salita po, ipinadideklara po makabida ng kampo po ni Vice President Sara Duterte, ito hong impeachment proceedings na unconstitutional po, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po ito hong article ng abogado.com.ph po, mga kabida, po. Vice President Sara Duterte has sought the Supreme Court's help once more to stop the impeachment proceedings against her, arguing procedural violations and claiming that the Committee on Justice is carrying out a trial in disguise, mga kabida. Alright? Duterte asked for a temporary restraining order to stop the House panel from conducting the impeachment hearings and to nullify its proceedings, ang kabida. Sa madaling salita, gusto po niyang ibasura ito hong impeachment complaints at ipatigil ito hong proceedings ng House Committee on Justice. In her petition filed through her lawyers, Duterte contended that the 2 pending impeachment complaints violated the one-year bar rule following the setting aside of the first impeachment complaint and the withdrawal of the second complaint against her, mga kabida. She also said that the 4 impeachment complaints, against her were not validly referred to the Committee on Justice because these were transmitted without the plenary deliberation, mga kabida. She further contested the proceedings of the Committee on Justice, arguing that it is conducting the functions of a trial, which is unconstitutional and encroaches on the power of the Senate. So, yun yung contention po ni VP Sara, mga kabida. Unang-una po, violation po mga kabida ng one-year bar rule. Okay? Ito hong ginagawa po mga kabida ng House Committee on Justice. Impeachment proceedings po, Pangalawa po mga kabida, yung 4 na impeachment complaints, na isinampa po dyan sa House of Representatives. Okay? Mga kabida, na ni-refer sa Committee on Justice ay hindi daw valid. Kasi hindi daw tumaan sa plenary deliberation, mga kabida, po. At yung pangatlo, yung ginawa po ng Committee on Justice, na nagkaroon po ng mini trial, which is encroaching the function of the Senate.
malinaw naman po sa ating saligang batas, na ang meron pong exclusive right to conduct hearings, in terms of impeachment po mga kabida, ito hong Senado na tatayo bilang impeachment court, mga kabida, hindi po ang House Committee on Justice, hindi po ang House of Representatives. Kasi malinaw po sa ating saligang batas na ang function lang po ng House of Representatives, particular na po ang Committee on Justice, ay to initiate the impeachment proceedings. So ano po yung initiation ng impeachment proceedings, mga kabida? Unang-una po is to accept the complaints, okay, against an impeachable official, mga kabida. Pangalawa po is to determine whether yung complaints at yung respond ng respondent, mga kabida, meron bang sapat na batayan para ideklarang meron pong probable cause, okay, to warrant a full-blown trial, mga kabida, sa korte or sa impeachment court, mga kabida, po. Diba? Yun lang talaga yung function po ng Committee on Justice, ng House of Representatives. Kasi ang House of Representatives po, mga kabida, o Committee on Justice, parang fiscal yan na ang ginagawa lang po, mga kabida, is to accept the complaint and then pasagutin yung inireklamo po, mga kabida, yung respondent, and then afterwards, dun po sila magdodraw po ng kanilang resolution, okay, based on the two documents, yung complaint affidavit at saka yung counter affidavit, mga kabida. Okay, kung meron bang probable cause o wala. Yun lang yung function po ng House. Actually, yun din yung sinayad po, ni dating Supreme Court Justice Adolf Ascuna, kung saan po pinuna po niya ito hong Committee on Justice dahil nag-overstep na raw Ito hong ginawa po nilang pagsubpina po, mga kabida, sa salin po ni Sara Duterte sa Office of the Ombudsman, Ito hong mga business documents, pati yung affidavit po, ni Ramil Madriaga po ay pinasubpina din, mga kabida. O yung pagsubpina po, mga kabida, is no longer the function of the House Committee on Justice deliberating the impeachment against the Vice President. Kasi po, although meron pong kapangyarihan po ang House, mga kabida, to issue subpoena, but okay, in aid of legislation, pag gumagawa ka ng batas, kung meron kang mga pagdinig para gumawa ng batas, yun, pwede yun. Pero dito ko sa impeachment, wala Hindi po sinabi po ng saligang batas, mga kabida, na pwede hong mag-issue ang House of Representatives, particular ang Committee on Justice, ng subpoena. Okay? When deliberating the impeachment po, against an impeachable official like the Vice President po, mga kabida. So, malinaw na meron pong paglabag, Kaya nga, duda po ako dito sa ginawa po ng House, Baka ma-strike to po sila dito sa Korte Suprema po, mga kabida. Buti po, nag-file po ng petisyon ito hong si Sara, Kasi marami hong mga abogado po nagsabi po, mga kabida, na mas maganda at mas epektibo daw kung the party itself, ang party mismo, itong si Sara Duterte, ang mag-file po ng petisyon kaysa dito ho sa ibang tao, ibang grupo po, Like, yung ginawa po, mga kabida, ni Attorney Torion at kanyang mga kasamahan po, na una hong nag-file po ng petisyon dyan po sa Korte Suprema, mga kabida. Okay? Mas maganda kung si Sara Duterte mismo ang mag-file dahil siya po yung party po sa kaso, mga kabida, po. Okay? So, abangan po natin to, ang magiging decision po ng SC ho dito, Kasi kung maalala ho ninyo, mga kabida, yung una hong articles of impeachment last year, 2025, na inihain po ng House of Representatives dyan po sa Senado, ibinasura po ng Korte Suprema, Dineklara pong unconstitutional, mga kabida, dahil ho sa kagagawan na rin, ng mga mambabatas. Kasi minadali po nila yun, Hindi po nila namalayan, na violate na po nila yung karapatan at due process po, para ho kay Vice President Sara Duterte, Kaya dineklara po yon bilang unconstitutional po, mga kabida. Okay? So, ito, magandang abangan po ito, sa susunod na mga pagkakataon po, mga kabida,
I'm sure pasasagutin po, ano, mga kabida ng Korte Suprema, ito hong House of Representatives. Particular na po ang House Committee on Justice po, ano, dito ho sa petition po ni Sara Duterte, mga kabida, no. Okay? Parang nanumbalik po sa akin yung first impeachment complaints, ano, last 2025 na ibinasura po ng Korte Suprema po, mga kabida, ano po. Okay? Kung meron man pong masamang mangyari po, ano, sa dalawang impeachment complaints na inihain po at dinideliberate po, mga kabida, ng House Committee on Justice. Okay, dyan po sa Korte Suprema, kasalanan po ito, mga kabida, ng Committee on Justice. Okay, hindi ho kasalanan ni Sara Duterte na pasaklolo po, mga kabida, no, sa Korte Suprema, no? Kasi karapatan po niya yun eh. Lalong-lalo na po, mga kabida, kung sa tingin ho niya, no, na nilabag yung kanyang karapatan po, ano, mga kabida, no po. So, remedy po yan, ano, ng Vice Presidente, mga kabida. Buti, inavail po niya yung kanyang remedy po, ano, para questionin ito kung ginagawang proceedings po ng Committee on Justice ng House of Representatives po, ano, mga kabida, ano. So, shall we say, aabangan pa natin yung pangalawang strike, ano, ng Korte Suprema against the House of Representatives, mga kabida, ano po. Alright? So, yan yung dapat nating abangan po, ano, sa susunod na mga araw po, mga kabida, ano po. Para ho sa inyong komento at pananaw po, ano, opinion regarding ho dito sa pinag-usapan po natin, ano, mga kabida, na nag-file na po ng petisyon ito kung si Sara Duterte sa Korte Suprema against sa impeachment proceedings laban sa kanya, mga kabida.